and still Smart Omega Neos ay nasa blue side. So sila kukuha ng first pick at binan nila dito yung Diggy pa rin at yung Freya kasi nakita nila medyo umaaray na kanina eh. Medyo actually, oo. Oo. Pag nagtuloy-tuloy yung aggression ni Freya, tsaka kung nakaset pa lalo si JD. Kasi nahirapan si JD mag-set, not cause... pero kasi sa composition eh. I mean, isipin mo pag nilalabas yung, anong tawag sa ult ni Bane, yung Deadly Catch yun, Deadly diba? Catch. Makakancel yung talon mo. Oo, Ang parang hirap. sayang lang din yung ano, di ba? Ang daming times na nag-stretching yung Cupra niya. Para at the last minute, bago siya tumalon, nag-cast ng Deadly Catch. Hindi na niya tinutuloy. Hindi niya tinutuloy or it's either mag-stretching siya, may kikita siya ni Pakito, ita-knockout strike siya. So mana-knock up lang din siya. Pero ganun pa rin yung ganun pa rin yung ban ng Blacklist Academy LTX. Fanny, Kadita pa rin. Pero sa side naman ng Smart Omega Neos, yun pa rin, yung Claude pa rin ang nasa third ban nila. Pinago lang nila ng konti yung Freya yung inuna nila dito sa kanilang game number 2 banning stage. And for me, I think Blacklist Academy LTX they need to ban out. Ay, tinanggal nila yung Fredrin. Okay, kahit sila yung gumamit kanina. But Smart Omega Neos, pwedeng first pick nila dito. Kung gusto nila ng crowd control ulit or magic damage, kunin nila para kay Rail or stick sila sa kanilang plano kanina. Yung kanilang first pick na kunin nila yung Pakito na open. Pwede. Oo, di ba? Parang Gana eh. isipin mo, kalaban mo Beatrix na may shotgun, pero yung kamao ni Pakito, shotgun pa rin. Sakti. Ang sakit nun eh. Grabe. Parang yung sa sa anime eh. Oh, ano yung yan? shotgun na Hajime no Ippo. Okay. Cultured ka. Okay, di. Culture. Pero inatay pa rin natin. Ay, pero nagkadya dito si ang ating Smart Omega Neos. Si Supermark ang hawak dito. At Blacklist Academy LTX. They can go for the Valentina ulit para makuha ng Divine Judgment. Or kukunin ulit nila yung kanilang wala yung Fred rin kanina. Sila naman pwede kumuha ng Pakito. Feeling ko. Pero tignan mo, no? Gusto ko lang pansinin si Supermark. Si Supermark yung Rome, diba? Mapapansin mo yung ano niya, personality niya, yung playstyle niya. Kasi tignan mo, Kaja na naman, single target, pick off na roamer. Yun yung kasi ang playstyle talaga since season 1 ng MDL. So, pick of potential talaga ang Smart Omega Neos. And speaking of which, Pakito nga ang kinuha ng Blacklist Academy LTX dito. They can go for the Valentina, yes, para makuha nga naman itong Divine Judgment. And medyo tumutugma ang ating mga pinagkakasabi dito, Kuya Ingan. At, Gusto ko tong Valentina pick eh. Kasi technically, tama sinabi ni Auntie na nasosustain ng Blacklist dahil nga nakukuha nila yung Netherrealm. 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 Bago na daw. Look it up, guys. Bago na ang ultimate ni Varamis. Netherrealm na raw. Pero going back to my point, no, maganda pa rin talaga kay Kevier yung Valentina. It's just that sobrang kulang sila sa damage. Kaya when it comes to burstin, wala, talo talaga sila sa Omega kanina. Pero ito sa Smart Omega Neos, favorite hero ni Supermark with the triple K, si Alucard kasi cute. Ay. Lalo naman naka-Lightborn. Ay, oo. Maganda yung Lightburn skin. Maganda yung Lightborn skin. Saka yung yung nakamotor yung sa... yung Legend yun eh. Legend skin yun eh. Yung purple. Parang Tron, parang ganun eh. No? Si Tron. Gusto ko ng ganung motor in real life, no? Ang ganda. Pero parang bawal yun eh. Bawal yun dito. Lingan ng Tapos tumutunog. Yung parang mga Christmas song. Pero promise ulit. Kinuha ng Smart Omega Neos. This time, sila naman may hawak ng Beatrix. Naku po. Kung babalik natin ang Statsman Ingan, according to my stats. Ayan na. Ano ba ang sinasabi ng stats? 83.33% win rate. Mas mataas sa 71.4. Tama ka dyan, nag-grade 3 ka na. Pero real talk guys, US. Oy! Sniperan na! Sniperan to! Ito na! Okay, maganda to. So, di ba, we're discussing kanina sa ating backstage. Ayan, backstage. Na ano bang difference ng burst sa crit? Ayan. Di ba? So, ano nga ba ang difference ng burst sa crit? Kung itatanong nyo, o namamblema kayo guys, okay magalala dahil nandito na ang Papa Kulas para i-explain sa inyo ang mga kaganapan. Okay. Kasi ngayon, etong si Leslie natin, more on critical damage siya. Yung critical damage siya, nagko-convert into a true damage. Ay, masakit yun. So, ang Leslie natin, kapag gumamit siya ng first kill niya, yung nag-invisible na boss. Yung bang. Masakit nun. Masakit yun. Magiging convertible yun Hindi mo into true nakikita, damage. no? Ano siya, color white siya. Kung makikita nyo sa damage. And kahit anong item mo dyan, di ba, pa-defense item man yan, sabihin natin 4 na meron kang anti-crash, meron kang
Oo. breastplate, blade Breastplate. armor, or kung Pati ano sama mo na yung dominance. Oh, dami mo Sige. yung dominance eyes. Tatagos yan. Tatagos. Hanggang buto yan. Hanggang cellphone, lalabas daw. Oo, Ibalita ko, may tatagos siya hanggang nagaganon eh. cellphone. Pero ito kay Beatrix, more on physical penetration naman yung kanyang damage. Pag binuhan mo ng Malefic Roar, ng Blade of Despair, Hunter Strike, and Blade of Heptasis, yung normal damage niya, especially kapag siya ay naka-renner, more on physical penetration, tatagos lang siya hanggang skin lang. Hanggang skin Hanggang skin lang. So pag wala kang skin, parang true damage na Oo, siya. parang true damage. Kaya kailangan mo na ng skin, kaya mag-recharge Ayan na na. kayo sa weekly diamond pass natin. Kasi Lalo- daily draw, 60% off. Oo, 60, diba? mas mataas sa 50. Saka yung Kagura ba na skin na maganda. Napakaganda nun. Mas lalo na it's raining in Manila, kaya kailangan nyo na magandang payong. Raining in Manila, di mo ba ako nami-miss? Ayan. Ay, parang iba yun. Iba pala yun. Pero bago balik tayo dito sa ating draft, tinanggal ng Blacklist LTX yung Joy at Teresla para nga naman walang crowd control or penalty zone na meron dito ang Smart Omega Nurse if ever yun ang gusto nilang kunin. But ang sagot naman dito, tinanggal nila yung Martes and the Angela, which is nakita natin kanina na gumana in a way for quite some time, but still yun yung kanilang naging pick off dito or napiling iban for their side and Blacklist Academy LTX. Wala pa silang jungle. They could go if they want to do assassin jungle, pwede. Kung gusto nila mag-Hayabusa, Lance or Ling, or uy! Uy! Romer Nako! muna! Sorry! Loring! Nako! Ayan na, it's raining in Manila nga. Grabe! Uulan ng hill naman ngayon. Yan yung hindi ko madali lang siya talaga gamitin, pero pag hindi ka sanay, mahirap siya gamitin eh. Di rin ako marunong mag-Florin, pero grabe siya ngayon yung hill niya. Yung global hill eh, Yung no? global hill niya, napaka masakit sa ulo. Mas lalo na pag binigyan mo ng bulaklak. Ngayon lang. Mas masarap yung hill na mas masarap yung hill na makukuha mo. Pero eto na. Pero ang tapat ng Smart or ang sagot ng Smart Omega Neos is gonna be ay Baxia at si Ate Mo Edith ang kanilang magiging XP lane. And I think there's going to be, it's either Pakito Jungle or Pakito XP lane. Depende sa kanilang ipipick. Dahil may roamer na sila, meron na silang mid lane, XP lane na lang ang kulang nila. They could go, I think, for the Yuzong para maabot yung back lane or backline dito ng Smart Omega Neos or Uranus, kaso merong back siya. Hindi rin na-obra dito ang Esmeralda. X-Borg, ang pwede nilang i-ato dito pang sustain, pang damage lang din or pang burn lang din with the flamethrower. But uy! Oy! Ano Sun! pang sinasabi natin? Sun! Kasi nga, umuulan sa Maynila, kailangan ng araw. Kailangan ng araw. Kaya Tama, nilabas na yung tama. Sun. Eto na, kailangan na ng araw. Ano pang pinagsasabi namin dalawa dito? Meron namang sun. Ang dami niyan. Oo. Pag nag-ulti, ang daming kalaban ng Smart Omega Neos. Oo. 8. Kaya pag bumasok na tayo sa land of Dawn, di ba kanina may 5 meteor? Oo. Dapat 8 na. Dapat 8 na yan. Oo, kasi kasama yung mga clone ni Sun. Oh, pero eto na. Lock and loaded na ang ating teams. And mag-aantay na lang tayo pumasok. Ayun na, bumaba na sila. Magiging, ayan, lipat na. Lumipat. First time ko makakita na nag-elevator pababa, pero nasa same floor pa rin. Kaya parang sa ano yan, sa Voltex 5 yung pag gano'n bilang nataas. tama, Ayan tama, na. tama. Picture. O nga, nag-ani. Hindi, 5 lang. Lima. 5 lang. Ayan na, andyan na yung mga between sa langit. Ito na nga. Game number 2. Match point for Smart Omega Neos against Blacklist Academy LTX. Ayan na nga. This is going to be ang hawak nito ni Vriex. Sun on the jungle side. Makikita mo lang to sa RG, pero makikita na natin dito sa MDL Philippines Season 2. First time dito sa ating week number 1 and day number 2. Pero si Wes, konti agad ang buhay. Siya ay mapipilitang mag-recall dahil naandon si JD at si Bullet. Alam mo, gusto ko pag-usapan yung cheese pick na Sun eh. Kasi na-mention mo na ang lakas niyan sa RG. Sa totoo lang yun yung nagbuhat sa akin mag-top PH Atlas eh. Men, may player kami na nagsa-Sun, spam Sun jungler, may sariling buhay. Yung tipong 4 kami nagro-rotate at nagka-clash. Siya nagpupush lang. 8 minutes, tapos na yung laro. Yun lang talaga ang trabaho ng Sun sa ngayon, Pagtulak. unlike before, at pagtulak at pag-push lang. Pero ang ganda nung pagkaka-dodge doon ni Bullet, ginamitan niya nga ng flicker para hindi siya tamaan ng mga pagulong dito ni Matt. Habang ang ating Vriex or si Sun, tamang nakuha lang din na kaya objective. Pero ang ganda ng pag-onward. Pero si Asi,
yung Torre ang tumumba sa kanya. Pero baka ng kill, syempre, dahil doon si Luis. Grabe, onward yung skill, pero with the flicker, naging backwards, tas na-stun sa sariling Torre. Grabe yung heads up play doon. Pero speaking of heads up play, meron din naman Ayun dito. na, tomba si Bullet. Smart Omega at ang Bullet ay hindi nakasa. Medyo sumakit yung bullet doon ni Wes kaysa kay Bullet, pero si JD na ay naandito using that Florin. Kevier, nahila nga naman siya, pero nakapag-flicker out nga naman itong si Wes na andun agad ang members ng Blacklist Academy LTX. Pero sabi ng Smart Omega Neos, tama na muna, mamamatay si Wes, upo muna tayo. So far, so good for Smart Omega Neos, especially since naka-solo kill dito si Luis sa baba, against the Pakito pa. So napakaganda tong opportunity for Smart Omega to take this turtle. Kasi matatandaan natin, yung turtle na una, sobrang importante na niyan. Tama, tama. Ito kanina, yung hindi mahawakan ng Smart Omega Neo, sila ngayon na may control doon sa objective or sa turtle objectives na meron at tayo ay magkakaroon muna ng pause. Grabe no, na-realize ko lang kasi nung kanina, Bane, di ba? Bane Faramis, napakabilis na ng rotation ng Smart Omega. Ngayon, literal na mas mabilis kasi gulong na yung jungler. Oo, si Baksha pa to eh. Si Baksha na, so yung rotation na ginawa ng Omega, expect mo times 2 pa yan. Times 2 pa yan. Diba? Eh, nagro-rolling in the deep pa yan si Baksha sa Kasimat. Pero going back din doon sa rotation na meron ng Smart Omega Neos, if you're going to talk about that deeply, yes, it's effective ngayon unlike yung game number 1. And nakakakuha sila ng magandang pwesto ngayon eh. Nakuha nila yung unang turtle and hindi nila nakuha kanina nung game number 1. Habang ang nangyayari sa Blacklist LTX is medyo slow pace ngayon yung kailangan nilang gawin. Kasi ang Leslie, kailangan mo rin alagaan yan eh. Kailangan ng item niyan para mas maramdaman mo yung true damage yan on the late game. Mas lalo na compared to Beatrix. No? Kahit pareho kayong may sniper, mas mararamdaman mo agad yung Beatrix. And actually, this is concerning for Blacklist kasi tatandaan natin, sobrang importante na ng role ng XP. Na pag na-solo kill ka, mahihirapan ka mag-rotate. Tama. Diba? Mahihirapan ka sumama sa mga team fights and parang mas mahihirapan tuloy yung role ng jungler na makakuha ng jungle and at the same time makatulong sa mga clash or maka-initiate ng mga clashes. And since Sun pa ito, na kinakailangan, actually kailangan din niya yung mga attack speed items niya para barak-bakan na eh. Para makakuha rin siya ng... magiging trabaho lang dito ng Sun is nakikita ko is yun nga, yung nakwento mo kanina is mag-push ng Torre. Kasi hindi ka rin naman pwedeng sumama sa clash. Yes, you can go on that early, pero kasi parang Freya lang din to sa una. Agree. Sun is masakit sa una, pero kapag nagkaroon na ng... Pag gumabi na eh, no? Pag gumabi na. Diba? Pag gumabi na kasi mahina na yan eh. Wala nang Parang araw, si Martis lang yan, mahina kapag Wednesday. Oo. Walang Tuesday bab eh. Hindi Martes ito lang. Diba? Pero nakaban ngayon kasi Wednesday ngayon. Oo, tama. Kaya gamit na gamit ka. Kaya gamit na gamit si Martis. Martes. Yes, Babalik tayo sa ating laban. Game number 2. Okay na ang ating dalawang kupanan at Kevier and JD doon sa may mid lane. Naantay na lang mag-level 4 itong si JD para magamit na kanyang global heal. Habang si Luis at si Asi ay tamang... Uy! Nag-flicker agad pala na Divine Judgment. Siya ay tutumba doon sa kamay ni Wes. Nagulat ako sa flicker ni JD. Sabihin ko sana, uy, nakatakas. Tapos may flicker din si Supermark. Grabe, sinecure yung kill. Ganun na lang mag-secure. Yun yung sinasabi natin, yung peak of potential or peak of play style na meron ng Smart Omega Neos. Talagang pinapakita nila, okay, sige, mag-flicker ka. Meron pa ako flicker. Yung Divine Judgment ka namin. And malaking bagay ito para sa side ng Smart Omega Neos dahil 3-0 na with a 2K gold lead at ito na yung times 2 na sinasabi mong rotation na meron sila ngayon. Kasi kanina, kung di nila nagagawa yun, ginagawa nila or in-utilize nila yung high mobility heroes na meron sila. Ngayon gusto na nila magbasag. They're not after the initiation or the kills. Talagang nagzo-zone out lang sila kasi gusto na nila kunin itong first top turret. Pero tignan mo, meron din namang action na nangyayari sa gitna. Ito na yung sinasabi natin na magtutulak lang at magtutulak yan. Si Vriex, pero tinamaan na ng gulong at nanganganib ang kanyang buhay dahil papasok doon si Louie with an Earth Shatter at dalawa ang tutumba from MPL. Ngayon, naka-double kill na. Grabe naman yung Earth Shatter forward or onward din ni Luis. Dalawa ngayon nakuha. Grabe to. Vriex pa at si Asi pa kanyang target. Pero meron dun sa may lob, sa may gitna. Tumba rin dito si JD sa kamay ni West. 5-0 na, 3K gold lead at makukuha pa yata itong gitna. Naku po, medyo problematic to kasi middle lane, alam naman natin, we can safely say na yun yung pinaka-importanting lane eh. Mabubukas yung jungle ng Blacklist pag nakuha yung middle lane turret. And
with the current lead na Smart Omega, mas mahihirapan tuloy si VRIX mag-catch up when it comes to the gold. Sa the gold. At saka ang aga, 4:20 pa lang, nabutas na yung gitna. Meron pang gold plating yon. So, pabor na pabor ito ngayon. Sa Smart Omega Neos, nakuha na yung turtle, naubos ni West yung gold plating sa may baba or gold energy shield sa may baba at mukhang mabubutas na rin ito pero may iniintay sila. Tumitipi-tipi dito. Ito na yung kilala nating Smart Omega Neos nung season 1 na may tipi-tipi sticker pang kasama at tinoton or magma-mind games. Yung kanilang ginagawa, parang kinala na yung blacklist ng Academy LTX. Papasok ba kayo? Kasi kaya namin kayo. Yun ang gusto sabihin eh. Iba talaga yung kultura ng barangay no? Oo. Kahit apat yung napalitan, parehong-pareho pa rin ang playstyle, parehong-pareho pa rin ang angas at ang kanilang rotation. And speaking of rotation, ang ikalawang tore sa baba ay tutumba na sa Tutumba kamay na. ni West. Kita mo yung gold difference ng gold laner, halos kalahati ang lamang ni West doon kay Bullet. So kung tinutusin natin, dalawang item na nakakalamang itong si West versus that Leslie. At kailangan ni Leslie or kailangan ni Bullet na magandang item yon. Pero ito na yung sinasabi nating rotation. Tumba si Asi doon sa may taas. Grabe off-cam kill para kay Ay! West. And tignan mo naman, sabi ni Matt, kanina pa kayo pumapatay, ako naman dahil jungler na naman ako. And now 2 members will fall down sa Blacklist Academy LTX side. At so far, so good for Omega dahil halos nakakalbo na ang mapa ng Blacklist. Napakaaga nito para sa side ng Smart Omega Neos. Tumba na yung mga torres sa may baba at sa may taas. Ang gitna na lang kanilang target. At ito yung nagiging dilema ngayon na meron ng Blacklist Academy LTX with that Sun pick, with that Jungle Sun. Hindi siya effective ngayon dahil nakakalamang sa rotation, sa gold lead or sa economy ngayon ang Smart Omega Neos. So, kung nila yung mga gusto nila, although yes, merong insurance pero si Ryle ay matutumba dahil nag-iisa nga lang naman doon. Laban sa apat yun. Oh, pero babalikan natin din yung sinabi ni Auntie, no? Na late game insurance. At meron ang Blacklist na late game insurance pero nahila naman dito si 3X, 3X. Mukhang siya ay tutumba pero the delay, ang dami niyang sinayang na oras for Smart Omega. And gusto mo talaga magsayang ng oras if ikaw yung Black. Yep. Kasi meron kayong Leslie late game insurance na pag tumagal, napakasakit na dahil totoo ang kanyang damage. That's gonna be a true damage. And going back to game 1, nakaya ng Blacklist ma-extend yung game. Oo. It took 3 Lords, 3 Lords to bago bring matapos. down the Academy LTX. Saka Academy. Diba? The Lunatics. The Lunatics. Grabe. Pero- So if matuloy nila yun ngayon, maaaring may chance pa to extend this series to a Tama game ka dyan. 3. Pero kung ako ang Smart Omega Neos, hindi ko hahayaan mangyari yun dahil unti-unting sasakit ang mga members dito ng Blacklist Academy LTX. Unti-unti nang nababasag ang mga tore. Napakaaga. 7 minutes and 26 seconds pa lang. Wala ng tore sa may taas. Pero etong si VRIX, mukhang nagbabayad time lang nga naman. Kumukuha lang siya ng mga resources na pwede niyang kunin. At ito yung sabi ng Smart Omega News, huwag yung pansinin. Hayaan nyo lang. Pero may onward doon sa may gitna. Oo, nilabas na nga ang Cult Altar. The initiation from Smart Flicker Omega, out. pati may flicker out na rin. Butas Pero na ang agad. gusto lang nila kunin ay ang tore sa gitna at nagawa nila ito. Hindi nila pinansin si VRIX. They just went for their objectives. And now it's 1 turret left para sa Smart Omega. Barangay Omega or Barangay Smart Omega Neos is dictating this game number 2. Hindi nila hinahayaang huminga ang mga students or Blacklist Academy LTX. Unti-unti sila nagmamarcha doon sa may loob. Mukhang meron yata silang lakad. Gusto nilang tapusin ito. Wala pang Lord. 35 seconds pa lang mag-respawn yung level 1 Lord natin. Wala lang tore ang Blacklist Academy LTX. And speaking of tore, kompletong-kompleto pa yung sa Smart Omega Neos. Pwede pang gamitin bukas. Pwede pang gamitin bukas. 9.5k gold lead. For sure, magiging uncontested Lord take na naman ito. That's right. Pero if ikaw yung Blacklist, okay lang. Sige, VRIX, kaya mo pa to. Kaya mo pang mag-continue mag-farm. Ayan lang. Ay! Grabe! Pumila na dito. TP-TP with the sticker. Omega, Smart Omega. Ayan na. Grabe. Alam nilang lamang sila eh. Alam nilang lamang sila, mataas ang kanilang kumpiyansa, confidence nila is on point, at mapupunta pa sila sa kanila ang kauna-unahang Lord na might be the last Lord to end this game. Kaso, wag lang siguro maging overconfident. Oo. Kasi baka mamaya yung sobrang kumpiyansa mo, sobrang nakakalamang ka, biglang
mag-turn yung tables. Oo, tsaka especially since itong cheese pick na sana to, pwede to mag-split push mamaya. Oo, Basta pero- umabot lang ng late game. Pag hindi nila napansin yung unggoy, Ayun lang. pwede pong mabalitan. Matalino man ang matching na iisahan din, sabi nga Oo, nila. oo. Pero eto, napabilitang mag-back itong si Friex kasi alam niya hindi na umuubra yung strategy niya na mag-cut ng minion wave sa may taas. Pero merong conceal play. Itong si Super Mark with the game! Oo, grabe! Sakto ba ang Ay, kinakuha? si Ay, si Asi ang tutumba with a cult altar pa, kaya wala nang mamatay Ay! sa Smart Omega. Si JD naman hindi mapapatay, Double pero kill si wala Rai. na silang damage dahil wala na si Bullet. And now, Tower nag-tower lock. lock na ang barangay kahit bago kami. Pareho ang resulta. Barangay pinauwi ang mga estudyante dahil curfew na. 2-0 ang kanilang score dito at nakuha nila ang unang panalo, unang appearance nila 2-0 agad against Blacklist Academy LPX. The revamped barangay ay nag-ingay. Nag-ingay. Grabe, the dominating performance. Nakasingit pa sila ng the intermission number Oo. na pumila sila sa gitna. Nagdipilat. Nag-commercial pa eh. Ganun ka-dominant yung performance ng revamped Smart Omega. Saka Wow. di mo rin masisisi na di mo gawin yun. Kasi parang na-board na lang din sila. Oh. Kasi wala lang action eh. Wala lang clash. Wala lang sila nakikita sa mapa. So sabi na lang nila, sige, pila muna tayo. TP-TP din. Intermission. At ito na. Nagtuloy-tuloy na. Ito na yata yung pinakamabilis. Kung kahapon pinakamahaba, Ito yung pinakamabilis. ngayon pinakamabilis. Pero alam kasi ng Smart Omega na teka lang, pag pinahaba natin tong larong to, baka mag-game 3. Tayo pa yung ma-GG. Maganda Oo. yung lineup kasi din ng Blacklist, late game insurance. Yes. And at the same time, we have to, they respect the player, especially Cavier na galing MPL. Kaya naman tinapos nila kaagad kasi ayaw nilang madali sa late game. Oo, yun ang kanilang iniingatan. Then, Smart Omega News, alam din nila yung capability na meron ang isang Leslie din or the Wong Blacklist Academy LTX. And eto na, para sa ating game number 2, mga hihimayin na ni Auntie Nara kung ano nga ba nangyari doon sa napakabilis na laban na yun. Kaya Resident Pretty Girl, ikaw na muna. Smart Omega Neos, Papakulas, this is actually the second, I mean the First. second din, the second record-breaking Second game. record breaking ba? Day 2, 2 records broken. One was the longest game, and now this time is the fastest game, and it belongs... Ayun, 9 minutes and 51 seconds. Grabe, hindi pa isang quarter. Wala pa. Wala pang isang quarter Ano, ng basketball. pang college basketball. Pag grade school kasi 8 minutes Ay, eh. minutes May lang mga ba? ganun eh. Kasi, sorry, varsity kasi ako. Ay. Sorry ah. Pero ganun nga. Sorry ah. Oo. Sorry ah. Pero kung merong longest at tayo so nasa atin yung pinakamabilis. Oo, so ibig sabihin, isa lang sigurado. Oo. Pag si Brigida ang nag-cast, siguraduhin mo marami kang data kasi matagal ang magiging serye. Matagal. Ang magiging natin, yung talagang sobrang dapat marami ka talagang nakahandang mga baon na stats dito kapag Oo. si Brigida ang kasama mo. Lahat na nang pwede mong baunin, dalhin mo na. Pero grabe, no? As we go back sa day number 2, even day number 1, we've seen a lot of exciting matches. Meron mga dominant pero meron ding napakagandang game which was the one yesterday. So far, ang ganda ng pinapakita ng mga bago at lumang teams sa Season 2. At eto na, para bigyan tayo ng explanation kung ano nangyari, Auntie Nara, ikaw na muna. Ang sabi ko sa Keys to Victory, take it slowly but surely. Pero ang chika ng Smart Omega Neos, ay hindi, we are roar. Hungrier than the Wolves. And that's exactly what they proved as they had the fastest game ever in MDL Philippines Season 2. Pinatunayan lang talaga nila na kayang-kaya nilang gawin ang mga keys to victory na chinichika ko kasi di ba dalawa yun for them. And yun talaga yung pinakita nila. And similar to game number 1, no? Nakakita tayo ng isang hero that hasn't been picked for such a very long time here in the history of MDL. Kala mo naman, dami na natin, di ba? Dalawa lang naman. Pero hindi na natin siya nakikita in the competitive scene, and that's the Sun. Kaya naman, ang ginawa ng Smart Omega Neos, kasi dahil na-threaten sila doon sa early game advantage and mid-game advantage brought by the Freya as well as the Diggy, binana nila yun para wala na silang problema. And kung titignan din natin, no, all throughout the match, alam ng side ng Omega Neos na there's a possibility that there's gonna be a cheese pick
And yun yung Sun in this case. And because of that, nag-ensure lang sila na mayroon silang enough capability to sustain and hold that Sun. Sinabi ni Ingan kanina, no, and ni Papa Kulas, na if ever man umabot tayo towards the stretch of the late game, yung Sun will be a very masakit sa ulo na hero kasi magsa-split push lang siya ng magsa-split push. Interestingly enough, hindi nagbago masyado yung mga emblems natin, especially for both of our teams. If meron mang bago, yung Kaja, hindi siya naka-support emblem, but rather nakakuha siya ng isang basic common emblem which ensures that he has hybrid regen. Now, going back to the items, no, what a very dominating performance coming from the side of Smart Omega Neos. Walang na-take at walang nakuha ang side ng Blacklist Lunatics Academy. Kasi, grabe, from turrets to neutral objectives, lahat yata ng objectives na take nila. And while equal lang yung Origin purple buff ng both of these teams, let us note that this is a 9-minute and 51-second game with a whopping, 13,000 gold lead? Essentially, this means na more than 1.5 gold lead per minute ang meron ang Smart Omega Neos, and meron lang silang one casualty, which is si Ryle, which is very interesting for me kasi sinabi natin nung game number 1 na kapag Faramis ka, medyo may leeway ka to be able to die. Kasi nga, meron kang passive. But in this case, siya lang ang na-die. So, carry mo yun. Pinatunayan lang niya sa atin na he can be flexible and still, with this very wonderful timing, nasa-save niya yung kanyang mga teammates in times of need. Now, looking at our statistics, damage dealt was very much in favor of the side of Smart Omega Neos kasi nga, Leslie yung hero ng side ng Blacklist Academy Lunatics. Essentially, this means na kailangan nila ng mas mahabang oras to be able to fight back kasi sobrang item dependent ng isang Leslie. Tapos meron pang isang Sun, which means na in terms of the early to mid game advantage, nasa side na yon ng Smart Omega Neos kasi ang ganda rin ng backsha pick nila. Laging nasa likod yung backsha every time na susubukan nilang i-gank yung isang specific lane. But of course, this wouldn't all be possible if, yes, hindi pinave ni Luis ang way with this Edith. Parang, laki naman ng Edith na do. Pero sige, malaki yung Edith. Pero grabe talaga kasi hindi siya natatakot mag-flicker onward. And then, yung combo na ginagawa ng isang Edith. Which means na hindi siya natatakot magkamali. And this gives him enough confidence to be able to set for the rest of his team. A whopping KDA of 304. As I've mentioned kanina, si Ryle lang yung nabigyan ng side ng Blacklist Academy Lunatics. And then, kill participation of 54%. Still, a brave smite, which means na kapag lumabas siya doon sa kanyang cage, talagang makakapag-heal siya ng enough healing capability. Hindi man lang siya nakabuo ng Starlium site, but that's okay. Kasi ang kailangan lang naman niya ay maging tanky enough to be able to sustain the damage of the rest of his enemies. And that's entirely what Luis proved. And pinapakita lang talaga niya, no, na hindi magpapagabog ang mga kabarangay sa mga wolves. Kaya naman kung titignan din natin, ito yung magandang play coming from Luis. Sinolo kill niya yung kanyang katapat, which is the Pakito, na possible counter din against an Edith kasi nga mahilig siya manuntok. You know? So, kapag nasusuntok ka ng isang Pakito na kumbaga nagkakaroon ng crowd control against you, nahihirapan ka to move. But sabi ni Luis, dead mata she, dead ma sa bashers. Kasi kaya-kaya ko i-sustain lahat ng suntok mo, kayang-kaya kong i-sustain at ibalik lahat ng damage sa'yo. Kasi kung titignan natin, no, yung isang Edith, meron siyang passive bar sa ilalim. Hindi passive bar na yun, habang napupuno, kapag lumabas siya ng kanyang cage, mas masakit yung damage output doon sa Edith na magandang babae na lumalabas at tumitira ng mga energy shard. Kaya naman nung nakuha nila yung First Lord, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. 9 minutes and 51 seconds tinapos ng Smart Omega Neos with a very dominating fashion. And the fastest game. And I'm the Philippines Season 2 history. Pero nandiyan pa si Edith. Hello! And pinakita lang niya sa atin na kaya talaga nilang gawin yung mga keys to victory na chinichika natin from the start until the end. But of course, watch out for the weekly giveaway that will be posted on the MPL Philippines' Facebook page for a chance to win your own Smart Bro devices.
Mechanics to join the giveaway will be posted soon. Kaya naman kung wala ka pang pambili ng data or ng wifi, i-go mo na to para meron kang smart, bro. Kaya naman lahat ng mga nangyari ngayong araw, very interesting. Very, hindi heartbreaking, very nakakapagpadugdug, ganon, tibok ng puso. Kasi ang daming nangyari today, and day 2 pa lang to ng MDL Philippines Season 2, Week 1. So interested ako to see and hear ano nga ba ang thoughts ng aking co-casters, Ingan and Papa Colas.